pandemic pa yon kasi namimigay pa ako ng mga wheelchair noon sa mga galing sa mga kaibigan ko eh. Kaya pala maaliwalas na yung mukha mo nun nung nagkita tayo. Oo. Payat-payat ako noon. Talagang yung kahit nga sira akong sasakyan, ito nga, yung sira akong sasakyan na kulay pula, yung nakita nyo sa vlogging ko, binenta ko ng sira yun kasi nga wala na kami makakain pamilya. Parang ang pogi ko rito, natural, dapat lang pogi ako dito. Eh si Kulao nga may tsura sa live niya eh. Putang ina nga yan, mukhang kabayo sa personal yan. Na-meet ko talaga yung tao na yan. Alam na Mami Tere yan, talagang may mga live kami na magkakasama kami, may picture kami. Sabi ko nga, kung merong pwedeng magtanggol kay Kulaong, ako yon. Kung mabuti siyang tao. Hindi nga siya mabuti. Ano siya? Hindi siya mabuti. Ngayon, hindi daw naka-live. Malamang nanonood sa atin. Kasi kanina nandito si Dong eh. Nagtalo kami ni Dong kanina dito eh. Nandito si Dong kanina eh. Nandito ba si Dong Batalan? Ayaw umakyat pag andito ako. May mga itatanong lang naman kasi ako na pwede niyang sagutin ng ayos. Ako naman magtatanong din lang ako ng ayos. Kaya Sir Dong Batalan o Sir Dong Batalan. Kung gusto mo umakyat, para mapaliwanagan mo lang ako o sila, kasi may mga tanong lang ako, tamang tanong lang, kailangan ko lang ng tamang sagot. Yun lang naman ang kailangan natin para hindi na tayo mag-away-away na putang ina yung lahat. Yeah. Yun lang eh. Grabe. Ayaw makipag-usap. Kasi ang dami ko pang tanong dyan eh. Marami akong tanong tungkol sa talagang puro Kumbaga, pag nasagot niya, totoo si FLM. Pag nasagot niya yun hindi nga niya masagot, ayaw na makipag-usap sa atin. Kanina, nagko-comment siya, lahat ng sinasabi ko, nagre-respond naman siya dun sa mga sinasabi ko. Malay mo, mamaya sumulpot na naman yan dito. Pero sa tingin ko, si Norman ngayon, nanonood yan, Unang Musin ngayon. Kaya nga, hindi siya naka-live ngayon eh. Ano ba ang mga tanong mo? At kay Batalan. Yan, sabihin na natin dito para makarating sa kanya. Para matigatig siya dun sa kanyang opisina. Kanyang upuan. Ang dami ko rin tanong kagabi. Buti nasagot ng mga Buti nasagot ng mga nandito. May mga nag-ano diyan eh. Ito. Si ano yan? Si SP Kikay. Puntahan nyo sa bahay niya. Nasa social media nga lagi eh. Ako nagtatrabaho ako sa labas. Wala din akong oras sa kanya. Kaya lang, may oras siyang pambubudol. Kaya nasa social media rin ako. Winawarningan ko lang. Ulit ha. Sinasabi ko po sa mga nakikinig. Kaya kami andito, gusto namin kayong gisingin. Kung ayaw niya naman makarinig na masasakit na salita, magkusa-kusa na kayo. Kasi hindi naman namin kayo bablock dito. Ang sabi dito naniniwala ba kayo namimigay talaga? Namimigay yun, pero galing dun din sa mga nambudo. Pag namigay po yun, nakatanggap ng 1,000 piso, ang pamimigay ng 50 pesos, ang sa kanya, yung 90 pesos. Ganun, 950 pesos po na po siya. 5% lang ipamimigay niya. Kita niya po yun. Marami na pong nagsabi dito na mga experience. Dito po sa panel natin, sila Madam Teresita, yan, experience yan. Ito si Ma'am Teresita, grabe. The Kings, $100 pa to a day ang binibigay. Ayan, marami yan. Sina Mami Ebing, yan, sina Mami Tere, sina Mami Bersek. Limot ko na lang yung pangalan ng iba, pero yan yung kayang magpalipad ng $100 a night. Yun yung sinasabi ko sa inyo na kaya namin, dun sa live namin na yon, kaya namin makalikom ng pondo ng kahit hanggang $3,000 a night. Nung panahon na kasagsagan niya talaga. Nung nasa kulungan niya, tapos ginagamit niya ako para mag-live, magpasaya. Para na ako nagko-concert dun eh. Ito yan, alam ni Mami Tere yan. Pero pagdating ng swelduhan, wala na.
Nga nga. Ano na? Ayoko na lang ano kasi uulitin ko lang, Kuya Erwin. So, hindi totoo yung sinasabi niya na panay, panay daw ang bali mo? tutang ina kaya. Bali ako sa hayop siya. Alam mo, hindi ko kayang isang kala ng pamilya ko kung hindi totoo mga sinasabi ko. Eh, mga anak ko yung ginutom niya. Hindi, tsaka marami rin nagsasabi noon na sa amin na si Kuya The Kings may nagbigay kasi yun pala yung nangyari. Hindi naman kinukuha na yung parang naawa sila sa iyo pero maraming nagsabi na yun pala yung pangyayari. Siyempre hindi mo naman isasangkalan ang pamilya mo, hindi mo naman gagamitin ang pamilya mo kung hindi totoo kasi alam mo naman na mabigat ang karma diyan. Tsaka ano yon? Alam ko yung kakilala ko na halos lahat yung mga tao doon. Kakilala ko na lahat yun. Magsisinungaling pa ba naman ako sa kanila? Eh, alam ko pagka nagsinungaling ako, mumurahin ako ng mga taong yan. Diyos ko naman. Kilala ko naman ang ugali nung pagka na-doktrina ka ni Norman. Konting away lang, awayin ka na. Ang kinukuha ko lang sa kanya, yung pinaghirapan ko. Wala naman akong iba kinukuha sa kanya kasi pinaghirapan ko. Tama. Nung minsan akong pinadala ng mga man na nag-ambagan nga sila, kasi sinabi nga ni JC De La Cruz noon, na hindi nga ako napasweldo. Eh, laki ng problema ko noon. Kasi, itong bahay, umuupa ako. Magkano upa ko dito sa bahay? 6,000 upa ko dito sa bahay. Meron akong kuryente, meron ako internet. Pagkain para namin pamilya. Interest, nasaid talaga yung punto ko lahat, yung naipon ko, kinatago-tago ko. Naibenta ko nga nga yung kotse kong bulok. Ibinenta ko ninyo. Marami ako naibenta rito sa bahay. Kasi nga, wala na talaga. Eh, hindi ko naman kailangan na magpaawa sa kanila. Kaya nga ang ginawa ko, kinausap ko si JC. Ang usapan namin kasi JC De La Cruz, no? Sabi ko, baka naman may mas malakas pa FLM na pwede sabi na baka po pwede na akong bumali o sumuweldo. Ngayon na nangyari, nung sinabi ni JC sa mga nanay, nagtulungan sila para ramdam nila kasi baka magsalita na ako ng masama kay FLM noon. Baka magsalita ako ng masama. Eh pati sila masasaktan. Kaya ang ginawa nila, tinulungan na lang nila ako para tahimik na rin lang ako. Ganun na nangyari doon. Tapos, nung time na talagang kailangan naniningil na ako, kasi ang gusto ko talagang maramdaman ko, yung pinaghirapan ko, kasi parang naawa naman ako sa sarili ko na para na ako na malimos na, kasi binigyan niya akong pera ng mga yun. 15,000 ang binigay sa akin eh. Gusto ko makuha yung pinaghirapan ko, which is malaki yun. Malaki naman talaga. So, masolve lahat ang problema ko dito sa bahay, na yun naman ang inasahan ko. Eh, naawa ko sa sarili ko na nakakaya manghingi eh. Kailangan ko makuha yung sweldo ko. Nung nagpaparamdam na ako, yan na. Minumura na ako. Binalak na ako ni Nayama. Tapos, yan na. Yung inaaway na ako, kaya na doon ako naiiyak. Inaaway-away ako ng mga tao, ng mga naging kaibigan ko sa loob. Parang ang sakit sa akin. Nanahimik lang ako. Nung manahimik naman ako, gumawa naman sila ng istorya na nanghihingi ako sa mga followers diyan, sa mga followers niya, nanghihingi ako. Eh sabi ko, hindi labas lahat yung hiningan ko. Labas nyo. Pagsalitain nyo kasi nasalita lang sa kanila si Yama. Eh pag sinabi ni Yama, sabi ko nga, ang gusto kong malita sana, yung hiningan ko. Wala naman nagsasabi. Alam mo yun? Ganon sila kagulang nung araw. Ganon sila kahayop. Ganon. The King, Sinasabi ko. sisigundahan ko yung sinabi mo na yan. Kasi, alam mo ba, halos lahat ng mga umalis kay Kulaong, ginagawan niya ng kwento na masama. Ginagawan niya ng kwento na masama. Oo. Hindi lang sa mga umalis, pati rin sa mga buzzer niya.
Katulad ni Kaaruba, nagnakaw daw si Kaaruba ng pondo ng FFCI, pero never naman siyang naging membro ng FFCI. Katulad ni Brother Nasukir, katulad ni Mighty Manong kung ano-anong kwento ginagawa sa kanya. Ngayon, katulad ko kung ano-anong kwento ginawa sa akin. Sarap Ako raw talaga. yung budol. Samantalang sabi ko, magbigay kayo ng ebidensya, bibigyan ko pa kayo ng pera, wala namang mailabas. Pero The Kings, Basta magkano kailangan yung niya siraan, hindi siya mabalikan. pangako niya sa'yo noon na sahod mo sa isang buwan? Nung una, 40. First month, 40. Kasi nung kinukwenta ko yon, pwede na. Sabi ko, pwede na. Kasi masosolve ko na, kaya lang puta, walang rest day talaga yon. Yung 10 p.m. hanggang 6 a.m., magpasaya ka doon, ay parang napakahirap yun. Akala lang iba, napakalaki nun. Pero pag ako mag-show sa labas, kaya ko yun. Yung 40 na yun, mga dalawang show ko yun. Kaya lang nga, hindi niya na ako pinagtrabaho, pinatutok niya lang ako kasi nadoktrina nga ako, sabi ko nga sa inyo, na-hypnotize ako sa ganda ng sinasabi niya. Nung unang buwan, ang laki ng pumapasok na mga palipad. Tuntua siya. Tawag siya sa akin. Dadagdag ako sweldo mo. Ganito na matatanggap mo sa akin. Hintayin mo lang. Okay. Kasi nga, kaya nga alam ko yung every 22nd of the month, kasi yun makukuha yung pera. Kaya ang sweldo ko daw every 23rd of the month. Diba? So, tuntua ako. Puta, may dagdag na naman. Another month, may dagdag na naman ako. Medyo hindi na ako natutuwa kasi putang inang yan, dumadagdag nga yung sweldo ko, wala naman ako nakukuha. At least dinagdagan ka. At least dinagdagan. Diba? Buti nga hindi umabot 100,000 isang buwan eh. Hindi rin naman pala ibibigay. Hindi pa ako sinunaldo ng 1 milyon isang buwan. Hindi rin naman pala ibibigay. Utang ng tao yun, no? May comment dito, The Kings, kanina. May nakita ko nag-comment. Sabi niyo dito, binigyan, sinasabi daw ni Norma na binigyan ka daw niya ng 100 sakong bigas. Puro sako lang. Hindi. Yan yung... Hindi. Kukwento ko yan. Kasi kahit gabi-gabi ko ito ulitin, ha? Okay. Ulitin ko ulit sa umpisa. Para naman yung mga nakikinig may alam kayo kung saan ko hinuhugot ito. Nung panahon ng pandemic, vlogging niya, nagsama kami, alam na lahat yan, binigyan ako ng bigas, sabi niya, regalo niya yun. So marami nagsabi sa akin, puta, budol yan, huwag ka maniwala. Sa akin kasi, nung panahon ng pandemic, ang dami talagang gutom. Kaya sabi ko, wala mang makukuha itong tao na to sa akin eh. Anong makukuha nito sa akin? Wala nga akong trabaho ngayon eh. So yun, mabigyan niya ako. Kaya sabi ko, ako mismo nakakita ng personal sa kanya. Magsama kami maghapon yan. Nakakita ko ng Legrand. Pinakikita niya lahat sa opisina niya, properties niya. So, etc. Nakauwi ako. Dala ko po ang bigas. Hindi ko pwede isinungaling yan. Dala kong bigas eh. Nirepack namin yan. Pinamigay namin yan. Okay. Nagka-issue ng mga ilang araw kasi sa mga nanunungkulan na nainggit kasi nga bit ako namimigay, sila politiko, hindi. Alam niyo na ibig ko sabihin, doon sa mga sumubaybay. Kasi kung alam niyo binigyan ako ng bigas, dapat subaybay niyo rin kung paano ko ipinamigay. Ano po? After that, nanahimik lang ako. Then tumawag siya sa akin na kung gusto ko magtrabaho sa kanya. Yan, dyan po nag-umpisa yon. 100 sacks of rice. Kwentahin natin ngayon. Kwentahin natin ka. Opo, tabi na Riles, inabot pa nga kami ng tren. Sa mga nakapanood niyan. Kwentahin natin, magkano po ang isang sakong bigas? 1,518. I don't have no idea. Pagpalagay na po natin ng gawin natin 1.5, sige 1.5, pero mga 1.5 times 100, magkano po yon? 100,000 na yan, plus 115. 150. 150. Okay. Ang sweldo ko po sa kanya,
60,000 a month. 60,000 a month. 4 na buwan ako hindi pinasweldo. Magkano po yun? 240. 240. Magkano yung bigas? 150. May matitira akong 90. O sino mas mayaman sa amin? Sino may utang? Mas mayaman ako kay Mang Jose kasi siya may utang sa akin. Kaya may utang. Diba? Binayaran ko po halos ng paghihirap at pagdudusa ko yung bigas. Ayoko kasi sabihin yung salita na dahil sa bigas na yan, napahamak pa ang pamilya ko, napahamak pa yung naisubo ko pa sa gutom ang pamilya ko. Ayoko po sabihin yun kasi yung bigas na yon, maraming narating na nabigyan namin ng tulong. At yung bigas na yon, nung tumagal-tagal, nag-usap kami ni Yama, alam na namin kung saan ang yung bigas na ibinigay sa akin galing Nueva Ecija, utang pa hanggang ngayon. Hindi mo binabayaran. Pati kalabasa. Kasi galing yun sa mga sponsors eh. Kaya umorder na siya ng 100 sa ako pambigay daw sa akin. Hanggang sa yun, nagkakahabla na sila sa utang niya. Bahala siya. So binayaran ko po yung bigas sa mga nagtatanong, napakawalang utang na loob mo, binigyan ka ng bigas ng tao. Ang sagot ko po dyan, yan lang po kasi ang alam ninyo. Yun lang. Hindi ko naman sila masisisi kasi yun lang ang alam nila. Wala po akong magagawa doon. Pinamigay niya pala sahod mo tapos pinagod ka pa. Maraming pinagdaanan yan si The King sa kanila. Mga chismis dito, chismis doon. Wala Nako. namang totoo. Totoo. Ang daming issue. Alam niyo, ngayon. Mami Tere, naalala niyo nung binibira na ako ni na... Kasi kailangan nila akong pagtulungan noon. Malakas din ang vlogging ko noon. Hindi ko nagyayabang yon. Kasi nga, ang alam ko lang noon magpasaya. So marami ako naging kaibigan. Tandaan niyo, Mami Tere, nung tinitira na ako ni Nano, yung tomboy, Boss Lee ba yun? Si Boss Lee, oo. Si Boss Log. At Boss Lee. grabe ang mga yan, sina Victoria, napakadami. Alam mo yung hindi ka pwede magtanggol ng sarili mo kahit nilalapirot na buong kaluluwa mo. Mhm. Sobra yung ginawa nila sa akin pang-down, panlalait, pang-bibintang, na almost below the belt na, dami lang. Ang Anak dami ko, nilang damage sa'yo noon. Dami talaga. dami. Grabe po yon. Grabe yon. Pero yon, Alam kung ko, hindi rin nga nasundan ko matibay, lahat sabi yun. ko, kung hindi lang matibay ang dibdib ng asawa ko, mga magulang ko, kapatid ko, ako, may patay na sa mga yan. Kaya sabi ko lang, pagpasa Diyos nyo lang. May patay na sana sa mga yan, sa totoong buhay. May patay na sana sa mga yan. Kasi, dumating yung point na, pamilya ko na po yung nakakarinig, hindi lang ako. May mga anak mo, malalaki na rin. May isip na rin sila. Oo. May anak akong teacher, may anak akong nurse. Nakikita ko Isipin na niyo yun. nagpupunta sila, JC, sa bahay mo noon. Nagpupunta sila lagi sa'yo. Opo, yung mga vlogger, welcome dito sa bahay yon. Welcome lahat dito noon. Ang bahay ko, kahit ganitong modern bahay kubo lang. Pero tao Ay, talaga maganda mga yung nakatira bahay mo. dito. Mm-mm. Tao Maganda po yung mga bahay mo. napunta I rito. like it. Mm-mm. Opo. Malapit na po. Ito po yung nag-umpisa sa inuupahan ko. Pero ngayon, unti-unti ko na po itong binibili. Pumapayag na po yung may-ari. Oh, that's good. This is my humble studio. Pakita ko na rin sa inyo. Kasi nung araw, kawayan lang ang makikita mo dito. Oo. Ito po. Oh. Mas gusto ko yung kawayan. Ang ganda kaya Opo. nun. Ito The po yung... Kings, baka pag Yes. nakita ni Mang Usin, ang kinin niya yan. Ang kinin ni Norman yan. Baka na maituro nung kanya eh. May Baka dumaan ang nga king maganda niya yan, sa sakyan. ipakita. Sabi niya, parang akin yun ah. Utang tao to. Mahirap kasama sa Sikulaong. Baka may dumaan magaganda sa sakyan. Akin yun ah. Kasi Hindi, ito kasama nga- niya ito nga ang pan eh. Ito kasama ang, niya yung ah, palabas ni The King noon, unang namin nakilala dyan dito sa Stockbed. Meron siyang hacienda, meron siyang
Yung hacienda mo, matandaan mo yon? Ito nga, meron siyang pinangakuan dito Hacienda de la Vega. sa TikTok na kapag umuwi raw yung isang tao, siya na raw ang bahala. Pero kailangan mo magbigay ng 4.99. Tapos meron din siyang pinangakuan na yung kung saan gaganapin yung event doon daw sa ano na yun? Newport. Mm. Kaya kapag hindi tinupad ni Kulaong yan, ewan ko kung maniniwala kayo sa sinasabi ni The Kings or sa mga ibang tao rito, kayo na ang humusga pagdating ng panahon. Legit lahat yung sinasabi ni The King. Hindi yan totoo lahat yan. Oo. Kasi nasubaybayan ko siya. The day one na andun siya, the day one na umalis siya, andun ako. Kaya nga ang nasira kay The Kings. May nag-comment dito sa barangay ka muna magreklamo. Hindi naman ako nagre-reklamo. Ano yan, Daking, kung pansinin niya, papansin niya dito. Gusto niya umakyat lagi dito sa live namin eh. Kung ano-anong gagawin. Maraming Kulaong community dito. Iba pangalan. Yung iba nakilala ko na pangalan nila. Hindi, pwede. Hindi, ganito yan. Alam mo yung, ang tawag ko sa ganyan, ano eh. Tama yan, papansin eh. Pero kung talagang kung ang gusto nyo po yung malinawan, pwede kayo umakyat. Pwede kayo makapag-uusap sa akin, sa amin. Pero kung talagang gusto nyo lang mag-asar, ginagawa nyo lang tanga ang sarili nyo. Kasi may nagmumulat na nga sa inyo sa katotohanan, ayaw nyo pang maniwala. Di katangahan yan. Correct. Isa Wala ko yan. nga The King. Kung gusto nyo talagang maliwanagan, Sabi ko, The King, noong araw naging mamiter. din ako. Nga sa'yo. Totoo yan. Eh ako nga po, nung araw, ang tingin ko, pugi pa kay John Lloyd Cruz eh. The King, lilinawin Sobrang ko idol, lang, The King. Bobo pa lang sila ngayon, pero papunta na sa katangahan. Ano kasi sabi ko nga, may kasabihan ako eh, bago ka maging tangahin, mag-ulagain ka muna. Ulaga. Sila diretso agad, tangahin agad. Masakit, pero totoo yun. Actually, talagang madami talaga ding naniniwala pang mga tanga ngayon. Ang dami pang mga tanga ngayon. Naniniwala. Pero kanina, naglabas siya ng di umano'y dyaryo na nandun dahil nagbigay ng May mga... sister na pa, shout out. Sige, Mami Tere, kayo muna. No, it's okay. No, shout out ko. Ay, shoutout. Nanay Tere! Hello! Hello. Ay, hello. Salamat sa pagpapakita na host. Ano ga, Daking? Sa Ulaga. Gilas. Ang tagal ka Ano talaga ga ang balita? nakita. Ba't ang laki ng aking Long mukha time dito? no see. Long time no see. Nasa ka ngayon? Andito pa rin sa ibang bansa. Yung unang nabas. Buti ka pa natin magbansa na. So, yung Ingat ka dyan, baka nabas, mabudol ka. ng OFW Kulaong ng start nun. Alam mo ba, Kuya Daking, di ba nasa YouTube dati? Ba't ngayon nandito na rin sa TikTok yan? Kaya si Kilan, nagpunta na dito sa bahay yan eh. Oo. Miss you, Kami Gillian. magkakasama niya ni Kuya Daking na Nakarating ka dito sa bahay napangakuan. nila. Oo, di kaya dyan natumba yung motor ko. Dami yan. Oo. O ikaw, ano masasabi mo dito sa bahay? Masaya tayo dito, di ba? Oo. Ilang beses na kami natulog diyan sa bahay ni Kuya Daking. Marami kami dati dyan. Kaya yung mga nagniniwala pa dito kay Kulaong, tragis na yan. Mabubudol kayo diyan, ang lakas mambudol niya.
Nako. Hindi pa namin alam eh. Kasi noong mga panahon na yun, Oo, kayo nga pala nung yung mga taga-tira. panahon- laki, di ba tumigil ako mag Ah. Di ba? Kaya ako'y tumigil mag-YouTube eh, no? Gawa niyang kula lang mag Ang dami nilang bintang sa'yo na hindi totoo. I know that. Hindi kasi yan, ganito po yan. Kapag ito may malalakas ang channel mo, kukunin niya yung Oo oras naman, mo ang dami para ng yung lahat na noon, followers kasi mo yan. sa kanya manood. Hindi, matanong ko lang, anong pangalan ng YouTube channel nitong si Dilan TV? Anong pangalan? Ayan, Jilan. Jilan din? Jilan TV rin? Ilan? Hindi ko alam kung kasama ka sa mga nadimanda. Kasi ang dami nyo eh. Hindi kasama Hindi ako yan. Hindi kasama kasama. doon. Hindi ako kasama. Hindi ka ba kasama sa pinadimanda ko, di ba? Ang dami nyo. Ang dami nyo talaga noon, no? Yung mga skill. Hey, shout out Gilan. This is Mighty Manong. Alam niyo ba, mayroong nakipag-usap sa brother. Sabi niya, itong mga yan, may mga pamilya din yan, may mga anak din yan. Sabi niya, so pagka natuloy yan, kawawa naman din yung maiiwan. Sabi. So, ang ginawa ko, di pinatras ko lahat ng demanda kasi nagbago naman na lumabas na yung 14 or 13 na vloggers. So, sabi ko, siguro mawawala na to, okay na to. Kaya winindro ko lahat. Winindro ko lahat. Hindi kasi ako kasali doon eh. 13 yung sinabi ni Kon eh. Ni Yulen. Oo. O, di ba hindi tayo kasama doon, ano? Mighty Manong? Hindi ko siniraan. Hindi ko siniraan si Yulen eh. Mighty Manong, more than yun, more than 13 yun. Totoo, more than 13 yung pinirmaan ko eh. Oo. Pero okay, wala na yan, tapos na yun eh. Basta importante, dito talaga ako ngayon kay Kulaong. Dito lang. Oo. Yun lang yun. Siyempre, natauhan na eh. Siyempre, nung mga panahon na yon, hindi naman talaga namin nakalain. Kasi nga, nakarating pa tayo daking nun sa, sa Cubao yun, di ba? Isang ba yun, yung namigitan ng bigas? Hindi tayo Alabang. magkakasama? Sa Alabang. Please, paniwala kami at may bigas doon. December 22, Alabang yun. Oo nga. 150 kaban ba talaga yon? Hindi. Hindi naman kaban yun. Ano yun, half socks. Oo, sakto. 25 kilos. Tapos sasabihin 150 papamigay. 150. 25 kilos ang isang sako. Pero pinabablog niya, tonelada, libo-libong bigas, buong Alabang daw ang nabigyan. Ganun yung nabudol na kay Mighty Manong eh.
Hindi. Kaya Yung sobrang nabudol lang laki sa ng akin ni Kulao, may $100 tiwala mo. lang. Kasi at Parang that time na nandyan ako sa loob. Sinasukir, nakikita ko din dito. Sinasukir? Si tayo nasukir? Di ba? Nandito Oo, rin sa TikTok. natutulog ngayon yun. Oo, natutulog siya ngayon. Mamaya lalabas na yon si brother na Lalabas Sukir. yan Maya mamaya, konti. oo. Nandito na yan. Oo. Yun, malaki din ang nabudol doon. Kita yung nasukir. Ay nga pala, maraming salamat kay Brother RJ ng Phil Jammers sa mga palipads niya. Maraming salamat. Oh, brother. Thank you, RJ. It's very generous. Ay, sino? thank you. Kung sino man Thank po you. mga nagpapalipad na naririto, maraming salamat po. Meron Ay, ako oo, isip na ay, tunay. meron. Babalik ko rin yan sa Wala to eh. Hindi ako Sa inyo. marunong magpalipad. Hindi ko kasi alam. Tinatanong ko nga to kagabi kung ano yung number na to eh. Yung pala yun. Hindi. Coins yan, The Kings, coins yan. Magiging pera yan, 629. Pwede mong i-withdraw ka agad. Hindi ka Ito sa akin, ganun din. Ito totoong number Oo, na taas. 519 sa 521 sa'yo, coins po yan. Ito ba yung pwedeng ipamigay? Ito yun? Oo, yan yung pwedeng ipamigay, pwede rin ma-convert. Yan yun. Yan yung kinukuha ni Yan yung Kulao. puki-puki ni Kulao. Ito pala yung nakikita ko na na pinipilit niya yung mga tao na magbigay ng ganito, yung binubudol. Si magbibigay ng ganito. Ito, yan pala yun. Pera pala yan? Yes. Pera. Baguhan lang tayo dito eh. Ignorant rin ako. Wala, nasa YouTube tayo eh. Hindi pala yun. Yan na pala, Thank you sa nagbigay ha. Meron ako 500. Ano yan? 500 pesos o 500, ano ba yan? Ewan ko anong conversion yan. Ang sabi po nila yan, 50% daw po makukuha niyo dyan. 50%. O, donate na natin lahat kay Kulao. O, ibabalik Meron ka din ng natin sa kanya. 260 pesos. Ay, kaya pala si Kulao, dito bidang-bida sa TikTok. Oo. Ang dami ko nakikita nagpapalipad dun ng ganyan. Oh, marami rin tanga dito eh. Ay, kaya, Naginigising natin, baka may pag-asa po silang magising. hindi na ako makapasok ngayon doon kasi nagbabash ako doon Nakita ko, Naku, automatic block ka doon. Naka-block nga ako, hindi ko na makita. Lahat tayo naka-block doon. Lahat tayo. Pinagbumura ko kasi yun doon sa siniraan kasi ako niyan, kaya ako yun sinira ako yung height na Kulao. O si Gian din na nakilala si Butakal. Hindi na kilala. Wala na siya noon. Hindi na kilala si Butakal. Pero may mga dati pa rin na nandun kaya dati. Sa Sokmed. Meron pa rin mga nandun na mga datihan. Oo, yung mga tangengot. Yung mga, yung mga, Alam mo ba si Sunny Aguilar? Kilala niyo si Sunny Aguilar? Oo, yun. Si Kuya San, hindi pa Kilala lang mo si Sunny kasama. Aguilar? Oo. Aso kayo ni Kulao yun eh. Kaya nga. Tama. Yung Sunny Aguilar na yon. Kung natatandaan mo yung Sunny Aguilar na yon, ako nagpasok doon kasi followers ko yon. Sabi niya, Oh, okay. The Kings po, Wow. napapanood ko yung YouTube mo. Sabi ko, hindi, mag-subscribe ka para nakakapanood ka. Hindi ko talaga sukat akala na siya yung maiiwan doon. Kaya nga, yun nga rin nakita ko sa yung sa video niya na kasama niya, nagbibideo doon sa sa sasakyan. Si Kuya Sunny. Kaya nga sabi ko di ba si Limor? Alam mo na wala dati si ang Limor, dyan? nandun pa siya. Wala na Si Limor nandyan pa rin? Oo. Malis na sila po. Yun pa yung mga kapatid, yun pa yung nangihingi ng pangsigarilyo kay brother na Sukir? Yun pa yun? Yes. Manang, awanti panggatan ko ti sigarilyo kung sapin ko. Pagkakaalam ko si Limor yata, wala na yata Binaw. dyan Wala na si Limor doon, umalis na. Ano bang nangyari kay Limor? Bakit lumayas yun doon? Sabi kay Ang balita bidang-bida daw, minanyak daw yung kwan ni Kulao yung girlfriend niya. Ay, tapos. Kaya pala lumayas. Oo, yun ang balita eh. Tinanong ko pa naman yan, Tol. Di ba, Tol, Maite, di ba, nakalaya yan si Kulaong.
Oo. Ngayon, nakita ko yan si Limor, tinanong ko ba, friend? Ay sabi ko, tol, nakalaya na pala si Kulao. Buti nandyan ka. Sinin lang ako, hindi ako nireplyan. Hindi, nag-iipon Hindi lang. Nag-iipon lang yun. Kaya pala. Eh ngayon, nung namanyak yung girlfriend niya, lumayas na rin. Oh, yun ang sabi. Putang ina. Okay, papatayin Binanyak ko na yung yun. girlfriend niya. Putang ina, bet. Hindi man lang pumalag si Limor. Sa bagay si Limor kasi maliit lang na tao yun eh. Maliit lang na lalaki. Si Limor. Maliit talaga. Maliit yan, maliit. Pati yung itis niya nga. Maliit Nakita mo talaga yung yun. video Kita niya? ko nga, nagjajakol yun eh. Oo nga, may Maliit video talaga, nga kita ko, pala yun. nagjajakol. Nakita mo ba yun, May Taki? video nga pala na gano'n. Nakita mo? Hindi, O, pinanood ko talaga, baka bawi-bawi man lang, puta. Jutay. Naitere, hindi mo ba napanood yung Naitere? Si Champo lang idea ko ano yun eh. Kaya hindi Ako pa hindi niya alam pinagbintangan yun. eh. Ako pa pinagbintangan nagkalat eh. Hindi alam ni Champo Si yan. Mighty Manong daw ang naglabas noon. Si Mighty Hindi. Manong. Nakita ko yun sa Walang idea si group Champ. chat. Sa JC. Si Jojo naglabas nun. Ewan kung saan nakuha ni Jojo yung video na yun. Yung nga pala si Tol Jojo yung Ganito nagpasa. tsura ni Limor. Ganito yung tsura ni Limor, oh. Tapos, nakahubo. Putang ina. Ano ba, Libor? Walang idea si Champ ka na pinag-uusapan natin. Pinagtanggol pa ni Kulaong nun yun. Yung nagjajakol? Champ, nakabomba. Oo. Yung mga hindi po nakakalam, ang pinag-uusapan po namin dito, yung pagjajakol ng dating ano niya, kalyado. Yung dating barker ni Kwan. Dating barker ni Mangusin sa live niya. Kasi laki ng hotdog. Pinagtanggol pa ni Kulaong yun. Sabi ni Kulaong, eh ano ngayon, kung nagjajakol yung bata ko, ikaw nga, Mighty Manong, alita titi mo. Sinabi ni Kulaong yun, narinig ko yun. Malaki man o maliit, hindi namin ipinapakita. Hindi, oo nga, yun nga eh. Galing pa ng sayaw sa shower eh. Ay, pinakalat yun sa GC eh. Pinakalat yun kaya yun yung lumabas. Si Tol Jojo ang Ako nag-send. pa pinagbintangan. Eh, saan ko naman nakuha kaya kung galing sa akin? Sila rin yun. Oo, sila lang din yun. Baka yung Eh, jowa pero niya pa- nagpasa nun. Mayroon pang araw kay Butakal eh. O, ano, ilalabas na ba natin? Kay Butakal, meron daw kay Pag Butakal. yung kay Butakal na, papalipad ko na lahat. Pag yung kay Butakal, papalipad ko na lahat kung ano meron ako. Pati kaldero. Lagi ah. Lahat. Buti, Tol Mighty, buti nakita mo dito sa TikTok yon. Hindi, may nagpasa kasi ng link eh. Nakita nung pagpunta namin ito, ang daming viewers noon. Inaabot ng 3,000 yung viewers niya. Malakas Kaya nung kaya- nung malakas siya nung mga pagdating namin dito. Tapos sabi ko, paano kaya to titirahin? Tapos kinakantsawan pa ako. Noong nag-comment ako, sabi sa akin, oh, hindi ka makakaporma no. Sabi sa amin, oh, pag the next day, na-restrict yung account niya. Ano ba, ikaw ba may kasalanan nun? Galit na galit sa iyo eh. Eh bakit ba? Ewan ko ba dyan? Hindi na naman akong buzzer niya eh. Marami naman dyan eh. Nakita ko kasi yung post ni Tol JC, ba't yun yung galit na galit, may minumura. Sino ba nag-edit nun? Ikaw? Ano yun yung... Hindi niya mamura Yung si galit na galit, may Jessie. kaaway sa TikTok, yung sobrang galit na galit. Sino yun? May kaaway yan eh, may kaaway yan si Kulaong na babae. Yung Ah, nakapost si sa Facebook na Unbreakable. Si Oo, Unbreakable. yeah, si Ma'am Unbreakable, siyang Kasama nila dahilan. dito yun. Mm-mm. Siyang dahilan kaya kami nakakwan. Nakapag-spread Kaya ng sila- awareness dito.
Kasi doon kami sa kanya umaakyat dati. Siya ang nag-open ng kwan sa amin dito sa TikTok tungkol kay Mangusin. Kasi isa rin siyang dinoko ni kwan. Niloko ni Mangusin nung kwan pa lang nung ano ba yun, nung Bagong dating bagong dating kami dito. Kasi nung nalaman namin na nakaaway niya si Ma'am Unbreakable, doon na kami pumasok. Ayun, mayroon na kaming kasama. Doon na nagsimula. yun yung nakita ko sa ano, sabi ko, ba't nasa TikTok na rin pala si Kulao? Doon na rin pala nag-aasik ng lagi. Oh, pinalo ko ngayon. Nung pagpalo ko, ang daming nanonood. Yung ano, tag doon, yung may kaparet, dalawa sila na tapos mayroon parang time. O yung may kuro-kuro nasa sa ulo. Oo, ang daming nagbibigay. Ang daming nagbibigay, edi ano, nag-load ako, tapos nag-sticker ako ng ano, na yung pinagmumura ko. Binalak ako, hindi na ako makapasok. Hindi ko na makita yung account. Tapos nakita ko to si Mighty Manong. Ano dito na rin to sa, ano, sa TikTok? Hindi, ang Andito na masaklap sila dito, lahat sa TikTok. ang Andito na masaklap sila. dito kay ano, kay Kulaong, sinabihan niya si Madam Unbreakable na pag uwi sa Pilipinas, ingungod-ngod yung mukha tapos gigilitan yung leg Giltan ng leg, yeah. Yun nga eh. doon sa airport. Kaya sobra yung galit ni Madam Unbreakable sa kanya. Eh kaso nga lang, ang problema, hindi niya kayang gawin yun kasi si Mighty Manong umuwi. Ako umuwi. Ang dami naming umuwi na hinamon niya. Hindi naman siya nagpakita. Kakainin Urong daw yung niya ng bayag. sapatos si Yulin. Hindi naman nakain ni Yulin yung sapatos niya. Ay, kahit naman hanggang ngayon, Puro galit tali na yung galit utak pa rin kay Tol Yulin yung ano. Yan, si Kulao, galit na galit pa rin hanggang ngayon. Nababanggit pa rin sa mga videos yan eh. Ang number 1 si Mighty Manong. yan ang mortal na kaaway niyan. Kami Ewan ko kasi ba hindi dyan? hindi na kami nakialam eh. Wala na eh. Si Mighty Manong at saka si Karuba. Yan, Oh, saka yan. si... Ewan ko kung narinig mo si Pugenius. Sa Facebook naman siya. Oh, si Pugenius. Sino ba yun? Sino ba si Pugenius? Secret. Secret. Ano ba yan? Kilala ko na ba yan dati pa o bago pa lang? Hindi, si Lemur yan. Si ano? Si Limor din yun? Hindi. 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 Pero kilala ko na dati. Hindi, Dati si Kwan, si Parang kilala mo Pudinios, na. kaso lang, Kilala mo yun. nung sikat pa yung UTW, hindi siya masyadong napapansin. Pero nung unti-unti nang nawawala ang UTW kasi nasa kulungan na nga, siya na lang yung naiwan Oo. na nagpatuloy. Pero ano Nagpatuloy na pero si Limor, Kulaong. Iisipin ka sigurado kilala maraming ko yan. umalis. Maraming umalis doon. Lahat yun, napatawad ko sa mga nanira sa akin. Si Limor lang hindi ko mapatawad. ako rin, may Kahit unfinished wala business na ako siya dyan. doon, hindi ko mapatawad yun. May unfinished business ako sa taong yan eh. Kaya pag kwan, May, pag sinabi, nakita ko yan. may sinabi kasi sa akin niya masyado nasaktan against my family. Ako rin. Personal yung agalit ko sa kanya. Kaya Galit naman pala ng titi. Oo, kaya kahit wala na yan doon, galit ako dyan. Sabi ko nga, kahit wala ka na doon, galit ako sa'yo. Dahil Ako ang din. liit ng titi mo. Wala nang natira, Kaya wala ano nang yan eh. natirang mga datihan, yung mga datihan na mga kasamahan natin, ano, may tumanong. Wala na dong natira eh. Si ano, wala na no. Wala na. Wala na no. Wala ko may Si natira pa Lucifer eh. na lang ang matibay. Buti nga wala nang natirang vlogger doon na naniniwala pa eh. Kasi kung meron pa, ay atulonggis naman nun. Ang tatindi na ng ginawa ay naniniwala. Si Roman Carino. Ay si Manong Roman nandun pa rin? Oo, nandito rin sa TikTok. Nag-upload dito ng mga videos ni Kulaong. Pati si Kwan, ang naiwan pa doon si Karikawa. Oo, Karikawas rin yun. At saka yung isa rin umiipal. Man of Steel. Oo, andun pa si Man of Steel. Sa pantanga, kababayan ko sila yan, dun ha? sa ano, no? Paniwala sila sa gold. Oo. Gold Taragis. Ayun yung mga palabas ni ano, ni pangalan nito.
Yung sinabi mo yung sinabi mo kanina. Si Carino, Oo. yun ang nagpapalabas ng gold eh. Yan din ang nagpasiwalat ng spiritual wonder Yun yung- ball. Kaya ko nabanggit si Man of Steel. Kasi nung araw nga, pinupuni ko lahat ang tarpaulin ko laong. Pinasugod ako dito sa bahay niyan. Man of Steel na yan. Yun, nagsuntukan kami. Pinunta ko sa coffee shop nung umuwi yan. Saka na, reklamo siya kay Limor eh. Tinatanong ko nagkita kami. Suntukan kami yan. Hindi pa ako na-operahan. Parang may nakita ko dito supporter pa yata ni Kulao. Parang may nakita ko nag-comment kanina. Oo, may nagsukomment dito mga supporter ni Kulaong. Marami. So, meron pa rin? Pero hindi nila binablock. Meron. Pinababayaan lang ni Champ, hindi niya binablock. Ay, hindi ko binabla. Si Dong, andito, nakausap ko si Dong. Si Norman, Kasi nakausap dito, ko. open dito. Mas magandang naririnig nila yung pinag-uusapan natin kasi may pruweba naman tayo eh. Tama. Maraming nanonood dito. Malamang si Norman nanonood ngayon saka si Dong eh. Hindi naka-live daw si Norman ngayon. Nanonood ngayon si Norman. Pag di pa kayo naniwala sa amin, Bakit? kami ang Bakit hindi kami yan ang si kauna-unahan na kami ang kauna-unahan sumuporta diyan kay Hindi, Mang Jose. halimbawa Pag di lang, pa mga kayo brother. naniwala, bahala na kayo. Halimbawa lang, mga brother, nanonood si Mang Husin ngayon. Anong message niyo sa kanya? Dapat mabalik ulit yan doon kasi ang dami niya. Madaming mga nanay-nanayan ko, mga ate-atihan ko, mga nasa Canada, nasa Amerika, may nasa Japan. Wala na, malis na lahat. Wala nang natira, puro latak na naiwan sa kanya. Kinunan ng pera Puro niya ni, bago na ni lang Mang Husin. Yung nasa Ano Japan, daw masasabi niyo kung nanonood si Mang Husin? yung nasa Japan, ang laki ng kinuha niyang pera. Wala na rin Pinangakuha yun. na ibabalik hanggang ngayon, di na binalik. Yung nasa Canada, pagkakaalam ko, parang nasa 2 milyon yata yun. Kilala mo si Mami Sally? Tandaan mo? Oo, Nay. Natatanda ko si Mang Sally. Nakuha na niya ng almost 3 million pesos, kaya sa nakalabas. Tapos ngayon, sabi, nagagalit. Naka-freeze pa raw yung pera niya, tapos binlock niya. Si Mami Sally. Kita mo yan? Naku, maniwala pa kayo diyan. Kayo ang mabubudol diyan. Ay nga pala, welcome kay Madam Unbreakable. Hi po sa inyo, Madam. Good evening, madam. Hello. Good morning, ate. Hello. Morning Good po. afternoon from here. Hello po, Afternoon good dito sa morning. amin, noon na, hapon na. Magandang hapon sa inyong lahat. Hello, Ate Johns and RJ Business. Kumusta kayo? Andito lahat Nandiyan kayo ang sa baba. antay-kulaong. Oh, hello din sa baba. Up, up, up. Up nyo si RJ Business para makilala nyo. Madam Unbreakable, itong mga nasa taas na to ngayon, lalo na yan, si Gilans TV. Yung mga vloggers ni Mang Husin dati. Yan yung mga naunang vlogger. Yan yung mga naunang inihabla. Ay, hindi ako kasama doon. Buti hindi ako nakilala ni Yulian. Buti hindi ako napasama doon sa 13 na vlogger. Nasama Nauna na kang nga kami umalis. sa Nauna umalis si Facebook Gilan. niya. Ako ang Nauna number kang 1 umalis. yung kalaban Bago sila. ngayon. Yan, kulaong na yan. Hindi makamove on. Oh, maniniwala pa ba kayo? Kung ayaw nyo pang maniwala, puntahan nyo yung page ni Mighty Manong. Sana meron ako nakita post mo sa Talmighty, yung yung tagi 1,000 na ilang zero yun? Yung tagi 1,000. Ang dami zero. Oh. Si Kulaong lang nag-iisang Pilipino na may hawak na 10,000 na buo. Ang dami ng pera yun. Walang ya. Bagong pera yun. 1,000 yung itsura ng pera tapos ang dami ng zero. Oh. Kundi ba naman tulonggis yung hapak na yun? Nakita mo yung bag, puro tuwalya sa ilalim, Oh, tapos pera basahan. sa taas. Kita mo yung bag, limpak ko. Yung pera ko, no? Pakita mo yung diyan.
Oo, na, nakita ko yun. Nakita ko sa post ni, ni Kulaong. Yung kasama si, sino ba nagbibideo doon? Yung kanyang bata-bata din, si... Talan. Matagal din sa kanya eh. Mm-mm. Si Batalan. Butang Mm, Batalan, yun. si Limon, saka si Di ba Bonbon. Saka si Bon. Wait lang nga, ayusin ko lang saglit. Shout out, Mami Susan. Kumusta, kumusta?
W Kalausmadi. Oh, let's get this fucking AK-47 going. Kick. J A Z C E V Z T H
E V Z T H Bubuksa ang ano, ang animal. Kung nagkataon pala, mapupusasan ako sa airport pag natuloy yung Kaya nga, yung demanda. Sinabi mo pa, Mighty Manong, sinabi mo pa totoo. Pero kahit wala akong- Alam nyo ba, ito guys, alam nyo ba ang ginawa ng NBI sa mga vloggers na mga nasa Amerika? Yung huling kuha nila ng NBI at huling address nila, doon naka-address. Hindi nila pwede i-demanda. Video ni Tol JC na nagmumura nga na galit na halos lumabas na yung litid dito. Ayun pala si Tita Umbrella Bull pala yun. So, hanapin ko nga, sabi ko, hanapin ko nga to si Mang Hussein. Ay nakita ko si Mighty Manong. Ayun. Yung pala yun. Sabi nakita ko, ang dami ng viewers. Tapos ang mga kasama niya sa mga kasama niya dito sa live, mga foreigner. Paano hindi lalabas ang litid nung sa leeg? Is kinabayan ni Unbreakable at ni Karuba. Sabay silang binabanatan siya. Hindi umakyat eh. Sabay silang dalawa. Kaya nung yung ugat niya halos pumutok na. Pambihira. Marami pa rin yung mga na bumudol sa panahon ngayon. Grabe. Antibay din yan. Pero latak na, hindi katulad nung araw. Nung sabi mo nga maraming US na money, wala na yun, wala na. Yung tinatanggap niya ngayon, 199, 299, gano'n. Wala na yung 50, wala na yung 100, wala na yun. Ay, buti naman. Buti na. Kaya pala dito siya, hapit sa TikTok. Kaya pala dito siya naghahapit. May nakita ko post niya sa Facebook ay na minumura niya si Facebook. Kasi ang dami daw, dami na daw niyang page ay lahat na bubura. Kasalanan ni Mighty Manong yun eh. Ako na naman. Mighty Manong lagi sinisisi nun.
Walang iya. Galit ako. Tinawagan daw niya si Zuckerberg. Nirereklamo yung Facebook niya at laging nabubura. I don't mind naman kung Hindi, akong pwede akala ko mo sa mga kausapin yung ganyan. may-ari ng Met. Kinausap yung Meta puta. Ang lakas ng tama niya. Nakausap ngayon ko yung CEO ng Kinausap yung Meta, may tama talaga. Diyan, sabi niya, I have my phone and my ears. Sabi ng karon. Ang tindi nga naman. Kinausap si Meta, may tama talaga. Ang may pakulo talaga, no? Buti ka mo, patay na si Einstein ko, hindi kakausapin niya noon. Sasabihin yung kausap ko si Einstein. Pero tingin ko talaga, tingin ko talaga may pakana noon si Mighty Manong. Wala namang ibang mortal na katunggalian kundi si Mighty Manong Kaya wala ibang pagdidinta kanya. Hindi, alam mo si Mighty Manong. Hinahanga ako kay Mighty Manong Minsan nga nahiya ako kay Mighty Manong Si Mighty Manong kasi minsan nahiya ako Alam mo alam ko naman yung ginagawa ni Kulao. Tapos si Mighty Manong masipag yan. Masipag mag-research. Masipag mag-post. Ako nakikicomment lang ako. Para nakakonect pa rin ako sa kanya kay Mighty Manong. Kasi nahiya nga ako dyan. Ngayon hindi na. Pati ako. Lalabas na ulit ako. Kasi para sabi nga ni Mighty Manong minsan, tulungan niyo naman ako. Dapat lang naman talaga tulungan natin si Mighty Manong din Kasi yung para naman worth it naman yung mga pagdadown mo sa channel ni Kulaong, yung lahat na ibinibintang sa'yo, para mag-worth naman. Ako nagkikredit, hindi naman ako niyan, pero okay lang. Ako na PWD nga Oh, di ba sa tawag sa akin? Itong PWD, natitik down yung mga account mo. Di ba? Magaling yung PWD. Hindi nga naman. Anong dami nga namang ginawang account nun, laging nare-report. Lahat na nga nagko-comment ko sa channel niya. Ako Pero matindi nito. Pero pinakamatindi nito. Pero ang matindi nito, ang pangit daw ni Mighty Manong. Putang ina. Yun na hindi ko matanggap din. may nakita akong video dyan. Sa kanya naggaling. Kuya Daking, matindi talaga to si Mighty Manong. Meron niyang inilabas na may sinasabing mga pangit. Tapos nakasum yung mukha ni Kulaong, yung puno ng bukbok. Sino ba kasama na picture nito ni Mighty Manong? May kasama ka na nakahiga sa duyan Si Makaruba, si Koy Nasuke. Si Karuba. Si Yulin. Si Yama. Oo nga. Lahat na tinira niya. Si Mike Rivera. Kami hindi na matitira niyan kasi matagal na kaming matagal na kaming nahimig dyan pagdating niya kay Kulaong Kasi mainit ang tumbong sa akin yan kasi ako ang pinakamatagal na bashers niya. Ikaw ang hindi nawala ikaw lang ang hindi nawala. Simula nung lumabas yung 14 vloggers, ako ang lang natira. Nasa akin yung mga dating kopya na recorded namin dati. Pag hindi na vlog ko, hindi Ang natira noon, maraming galit sa kanya. Ngayon wala nang pumapansin na vlogger kay Kulaong ngayon. Yung mga dating galit yung mga dating vlogger niya, wala na pumapansin sa kanya. Ang matyaga na lang talaga diyan si Mighty Manong. At saka Pinaglalaroan ko lang Unbreakable, naka-filter. Si The King, hindi na niyang kaputi. Meron, sino kasi yung nasa Amerika dati, Mighty Manong, yung lagi nagpapalipad ng $100, mga ganon. Yung ano bang pangalan niyo? Yung mga nagsasalita din ng mga tipong matalinhaga. Ma'am Ebing. Ma'am Ebing. Si Ebing nasa Texas. Sa Texas? Nasa Stockmed pa rin siya. Ebing. Supporter pa rin Nasa ni Texas. Kulaong. Meron pa rin Alam ko yung istorya si nila. Ebing. Kasabay ko yon.
Nung umalis ako, nung kinick out ako doon, kasi ako doon, sabay-sabay yan. Ako, si Mami Ebing, si Ann Ali, si Mami MC. Nung kinick out ako, kasi yung tatlo alam na alam ang istorya ko, tapos kinick out nga ako sila, nagalit din sila. So sabay-sabay kami. O di nga. Kamusta? Hindi ko na nakikita yun. Hindi ko na nakikita si Mami Ebing, si ano. Wala na sila sa ano, no? Wala na sa Sokmed. Andun Hindi, sila dun sa nandun pa sa sa YouTube. Sa YouTube Pupunta sila, kay Gian. David Ilagan. Gian, nasa YouTube. Ano? Oo, may YouTube siya. Minsan nasa live ko yun. Oo. Kasama nila. Grabe din magpalipad ng pera yun si Mami Ebing eh, no? Oo. Dollars eh. Ang laki din ang nakulimbat doon ni Kulaong. Tuwan-tuwa si Kulaong noon ni palakpak eh kahit nasa kulungan. Nilayuan Hindi, si Ebeng. Ginawa din yun ni Juan Nicolaong. Nilayuan niya si Ebeng kasi nagpapadeposit daw ng 5 million pesos sa account ni Kulaong. Ngayon, napansin ni Ebeng, ayaw niya, doon na, nilayuan na niya si Kulaong. Hindi niya binigyan ng 5 million. Kaya pala. Binubudol siya, pinapalagay na ng 5 million pesos sa account ni Kulaong. Grabe. Kaya umalis si Ebeng. Yan, ang trilyon nangihingi. Yan ba? Yan ba? Ang Juan, ina-idol ninyo? Pinapaniwalaan ninyo yung tao? Milyon ang nakulimbat niya ni Kulaong sa mga OFW yung sumuporta sa kanya. Grabe. Tapos ngayon nandito sa TikTok, dito naman nambubudol. Dapat talaga tirahin yan may timanong. Parang hindi ako kompleto ang araw ko pag wala akong post tungkol sa kanya eh. Kasi dadami pa masisira ang ano yan. Bahala sila kung hindi sila maniwala sa atin. Tayo, matagal na natin kilala ang taong yun eh. Nung una nga tayo, ayaw natin maniwala sa mga UTW, di ba? Oo. Pero yan. kita natin yung totoo. Tayo na mismo ang naka-experience. Oo. Ngayon, kung ayaw nilang maniwala sa experience natin, bahala sila. Ako nga dati, pinagbumura ng mga lintik na to eh. Samantalang nagsasabi lang ako ng totoo. Joke lang yon, Kuya Yulin. Wala akong matandaan talaga. Wala akong matandaan na tinira kita. Wala. Hindi ko na rin matandaan yan. Hindi ko na rin matandaan yung ano na yan, yung mura-mura na yan. Wala na akong maalala dyan. Ako naman, ang ginawa ko Pusang gala, ang babait nyo ngayon babait nyo. ang ginawa ko naman kay Sir Yulin. Kakailang ako. Pakikinig lang ako, kakailang ako. Sige. Ay, yun naman mga pinagagawa ko naman sa iyo, no, Tol Yulin. Binura ko na, wala na yon yung mga mukha na ano. Kasi yung mga ginawa lang ni Makmak yun, pinasa lang sa akin. Kaya binura ko na lahat. Nung nalaman ko na ganyan, wala na, binura ko na lahat yun. Si Makmak ang pinakamalaki matraso dyan kay Yulin. Oo, si Makmak. yung mukha, Hindi. Humingi na yun ng tawad sa akin eh. Humingi na yun ng tawad. Kaya okay na yun. Sino ba dating puting vlogger? Si Lisa Paris, si DJ Byron, si Don si Kay Spencer. Spencer Lacale. Sino pa? Si Papa Trix. Papa Trix. Kasali pa ata si Leon dun eh. Si Leon, isa din si Leon. Hindi parang kasama yata nga ako yata doon. Sa 14 yun 14 vloggers yun, di ba? Pero si Leon hindi kasali sa Protein Vloggers. Hindi yun, hindi kasali yun. Si PJ. Kaya nalaman yung 14 vloggers na yan. Kasalanan din ni Yama kasi nagpa-announce ng 14 vloggers. Di ba kasalanan ni Yama yun eh. Kaya nalaman na may 14 vloggers eh. Lagot yan sa akin si Yama. Ikaw pala dahilan. Sinulat ni Yama yun. Kaya lumabas yung 14 vloggers na yun. Ano pa mga kondon dati? Jojo de Guzman. Yan. Marami yun. At least Jorik Pasimuno. Yun. At least. Si Jorik nga pala. Jorik Pasimuno, isa din yun. Si at least Con nakahingi Happy. ako ng
nakahingi na ako ng tawad dito personal kay kahit dito sa virtual lang nakahingi na ako ng tawad kay Yulin. Kasi matagal na ako nag-ano din ng pagkakataon dito kay Yulin na humingi ng kasi ang dami ring nagawa kong video diyan kay Yulin ng mga panahon na 'yon. Sabi ko nga, pinatawad ko na lahat. Kasi wala sa akin yun. Marco, totoo yan. Siyempre, bulag pa kami ng mga panahon na yun. Hindi namin talaga alam. Kasi paniwalang-paniwala kami. Ito rin si Carino, malaki din ang naging apekto sa akin ni Carino. Kasi nung mga panahon na yun, nagsisiliksik pa ako doon sa mga sinasabi niya na ito si Mangusin ay anak ni ng pinamanahan ng ginto. Siyempre ako naman, hanap-hanap ako ng mga istorya-istorya hanggang sa may mga leak na audio na lumabas. Siyempre, paniwalang-paniwala kami. Tapos yung mga nanay-nanayan ko na nasa Amerika, tapos yung nasa Canada, ganun din ang sabi na mayaman to si napakasalan yung Japanese na, si Mayo, di ba yun? Parang sabi ko, kung ito talaga hindi mayaman, sana mapapakasalan niya si Mayo na, napakaganda, tapos mayaman din sa Japan. Yung pa yung nasa isip ko Sabi ko, fake tong sinasabi na to ni Yulin. Fake tong sinasabi ni paano yung nasa NBI si Becky Lorenzo. Oo, si Vic Lorenzo. Sabi ko, fake tong mga sinasabi ng mga to. Kasi ang dami nagpapatunay ng mga mayayaman na tapos ang pangalan to, yung partner niya, yung may-ari ng nung apps. Si Brenchong. Oo, si Brenchong. Sabi ko, kung hindi mayaman to, di wala Ganun talaga ang buhay. Siyempre, nadala tayo sa mga pasakalye ni Culaon. Ngayon, nung nalaman ko, tumigil na ako, nawala na ako sa YouTube. Matagal na akong kwan dyan. Noon pa, kaya lang, gusto ko lumabas. Kaya lang, sabi ko, paano naman yung mga kasama ko dyan naiwan? Kaya nag-stay ako. Pero alam ko na kanya fake yung taong yan. Kasi common sense naman kasi. Sabi ko, ba't tumatawag ito sa akin? Bakit nagpapabukas ng bank account ito sa akin? Kasi tumawag yun sa akin Oo? Oo. Na nagpapabukas ng bangko? Oo, lagyan ko rin ng 50,000. Sino bang ulul? Para daw sa humanitarian. Tapos sinabi niya sa akin na maraming Ilocano dyan sa Y. Sigurado, marami kang makukuhang membro. Sabi sa akin. Sabi ko, talagang mayaman tong taong to. Bakit ito ang pinapagawa sa akin? Doon na ako nagkuhan. Sabi ko, bago ako alis sa community nito, at least may mga 2 man lang makuha ko na sa akin na sasama sa akin. Nag-open up ko kay Lisa Pares. Sabi ko, iba na tong lalabas na ako. Sabi sa sandali lang, sabi sa akin ni Lisa, pinasok ko sa GC. Tangina, nandun silang lahat. Yung mga 14 vloggers. Kaya, yun. Hindi pala ako nag-iisa at the time. Kaya na-decide namin lumabas. Nandun kami lahat nung nag-uusap-usap na kami na sala na. Ang unang umalas talaga dyan, parang si Tol Jojo yata. Oo. Si Tol Jojo yan. Kami nung nagdadalawang isip pa kasi nga paniwala pa kami. Nung marami na nagreklamo sa amin. Alam niyo ba yung mga demanda ko sa inyo, naka-archive lang yun. Totoo. Alam ni Champion. Pwede buwan. Alam ni Champion. Oo, nakahang lang yun. Isang tawag ko lang doon, mabubuksan yun. At least wala na rin kasi namang nag-ano kay Kulang na mga yung 14 vloggers na yun. Lahat yung mga yun nagsisi rin doon sa nangyari kasi nga kita mo si Makmak, 'di ba? Naglabas na ng mga hindi magaganda rin kay Kulang nung nalaman niya na yung nagbaklasa na kami. 'Di ba? Naglabas na rin sila ng mga hindi magaganda. Tinira ng walang humpay si Kulang. Nag-ano lang kasi sa amin yung mga nanay-nanay na sabi niya, Jilan, lumayo ka na dyan kasi ang dami na niyang naluloko. Sabi niya, pag pinagpatuloy mo pa yan, madadamay ka sa mga nanloko ng tao.
Katulad na lang nung mga nasa Japan. Kita mo yung mga nasa Japan, ang laki ng mga nakuhang pera. Hanggang ngayon, hindi bumalik. Pangako lang. Nadudublehin pagka nakalaya. Eh ngayon, nakalaya na. Wala man daw. Hindi na nila makontak kasi nakablock na. Naka-freeze kasi yung account ni Kulaong. Sa Swiss Bank. Mga nasa abroad. Kawawa yung mga yung mga nauto niyan. Grabe. Yung mga nanay-nanaya na bilib na bilib kay Kulaang ng mga panahon na yon. Mayroong nagpapadala ng 50,000 lapad ba yun? Para mga ganon, 10 lapads, mga ganyan. Sa Japan. Kita mo yun. Kaya ikaw, Lintik na Kulaong na yan. Samantalang ako nga, sarili kong pera yung ginastos ko. Kahit nung pinaimbestigahan ko siya, lahat. Ang dami kong nailabas na pera dyan sa lintik na ulol na yan. Ay, matanong ko nga pala, Yulin, paano nakalabas yung si Kulaong? Nakapag-bail lang siya, pansamantalang laya. Yun. Kasi nag-file yung abogado niya ng demeanor of evidence. So, pinagbigyan siya ng court. Pero hindi ibig sabihin, malaya na siya, no. Hindi ibig sabihin nun. Tuloy pa rin yung kaso. Pero yung sa alias, di ba, kundo na, guilty siya doon, no? Di ba? Pinapalabas nilang pinapalabas nila ngayon na acquitted daw eh. Yung mga alias. Hindi, pinagdusaan niya na yun. 3 taon lang yun eh. Pinagdusaan niya na yun. Kaya nga tinatanong ko kay Mr. Batalan, bakit siya nakulong kung talagang acquitted siya? Hindi niya masagot eh. Yung sa Elias yan, di ba? Ay, may bisita tayo. Nandyan si FPJ. Nabuhay. Kusan ka lang. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kasama. yan. May timanong itong malaking contribute si Daking sa mga Alam nyo, ang iingay ninyo eh. Hindi ako makatulog. At nais kong bumati sa lahat ng aking mga kababayang naririto. Pasensya na po kayo at medyo bumisita ko dito sa inyo. Si Kalbo tulog na. Kaya medyo bumisita lang ako dito kasi nakita ko medyo maraming nanonood kahit talo-talo tayo ng Kulaong. Pero ngayon pagkakataong ito mga kasama, pagtulong-tulungan natin ang taong kabayo na yan. Hindi ako papayag na lumagana pa ang kasamaan. Kung si Lizardo nga, hindi ko inatrasa sa panday. Opo, what time? What time this? Si Lizardo, kilala nyo yung kalaban ko sa panday? Tinagpas ko ang ulo nun. Isusunod ko na si Kabayo. Tandaan nyo yung mga kasama. Utangan na-miss ko tong padali na to ni Daki. Nung magkakasama kami nag-live nito, ganto to po talaga. Prepare pa kami. Alam nyo kasi, ngayong mga pagkakataong ito, kailangan na natin pagtulong-tulungan yan eh. Kapag hindi tayo nagsama-sama, sino pang lalaban sa kanya? Namamayagpag na naman yung kabayo ngayon. Kaya simula ngayong araw nito, Kulaong, kung nakikinig ka man, hindi ka nasisikatan ng araw. Dahil mga taong katulad mo, hindi na pinagtatagal sa mundong ito. Tandaan mo yan. At tandaan mo rin na lahat ng account mo na dedideform o natatanggal sa may timanong o may gawa talaga niyan. Mahusay ang kaibigan kong yan. Aral yan. Kaya sa inyo, na naman naririto, lalo na si Champ, na hindi ko na makita kung tulog na. Baka tulog ka na. Gising pa ako. Gising ka pa, Erap. Yeah, ako, Erap. Si Karuba. Si Yula na tunay na Marcos. Kutis na kutis mo pa lang, halatang Marcos ka na. Yung nagmumukhang Marcos, nagpapanggap na Marcos, kita mo naman ang kutis, parang champurado. Mahirap yan. Pagtulong-tulungan natin yung taong kabayong yan.
Punong-puno na ako sa taong yan. At bukas, gawa na ang hukay na paglilibingan ng tarantadong yan. Alam niyo naman galit ako sa mga taong masasama. Kahit masasama ang muka. Lalong-lalo na. Maraming salamat at dumalang ako. Tuloy ang kwentuhan. Makikinig lang ako. Pero Mighty Manong, kaya ba nating i-take down ulit yan? Ikaw lang ang may kakayanan yan. At kay Unbreakable, hinahanap ko pa talaga yung video nyo kung paano maputol ang litid sa'yo. Saan ko ba pwedeng mapanood yun? At huwag kayong mag-alala. Hindi ako babalik sa mundong ibabaw na ito hanggat hindi ko kasama pabalik yan. Kahit pa sa impyerno, susundan ko yung hayop na yan. Galit ako sa pangit na mayabang. Maraming salamat sa inyo lahat. Patingin pa lang ito dahil iniimbita namin kayo sa darating na November 1, alas 9 ng umaga, sa channel ni Unbreakable. Magkita-kita tayo dyan. Dahil may pa-contest siya mga yan. Kung sino magiging kamukha ni Kulaong. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo isasama sa hukay. Maraming salamat sa inyo lahat. Alam mo na tulad na pala mga bata. Na-miss ko yung padali mo na yan, Kuya Daking. Na-miss ko yan. Kuwang-kuha, oh. Ang gusto yung Kulaong naman daw, yung may gold bar. Yung may dala ng gold bar, you know? Pang November 1 yung gold bar, pang November 1. Oh, Si ano pala, surprise. Tol Mighty Manong, si Nanay Merly ba, ano pa rin yan? Nandiyan pa rin kay Kulaong? Wala, hindi ko na nakikita rin eh. Merly yung taga-Amerika? Si Nanay Merly, Oh, Merly yung si Nanay taga-Europe? Merly Estes? Oh, yung Oo. taga-Europe din? Wala na. Wala na. Matagal na. Merly Burchak. Merly Burchak. Wala na? Matagal nang Mga wala. brother, shoutout ko lang si FLM Scammer. Hello sa'yo. Shout out. Maraming salamat kay Madam Unbreakable. Thank you. Tapos kay RJ, thank you po. Sa mga palipad, thank you po. Si Auntie Merly Estes, Ibabalik din namin yan nasa, sa inyo. nasa panig na natin yon. Hindi ko na nakikita si Nanay Merly eh. Meron siyang bagong Facebook ngayon, si Merly Burchak. Kaya siguro hindi ko na nakikita sa Facebook ko si Nanay Wala na Merly. yung Facebook na Iba may na bago talaga. siya. Oo, may bago. Kawawa din yung si Nanay Merly, malaki din ang nagastos nun doon sa kapapalipad. Diba? Si Mami Dakel. O si Mami Dakel. Isa pa rin yun. Ngayon ay wala na rin yung mga yun doon sa kanila, hindi na. Wala na. Umalis na lahat. Pati si Jessica. Tanda mo si Jessica? Oh, night. Wala na rin. Wala na. Tinatawagan niya isa-isa yan noon. Tumatawag din dito sa akin yan. Hindi ko pinipick up kasi nakikita ko 63 yung number niya eh. Hindi ko pinipick up. Buti na lang talaga na nawala na yung mga nanay-nanayan. Mapipera pa naman yung mga nadadali niya ni Kulaong. Wala na lahat. Wala na natira. Ang natitira na lang sa kanya, natatandaan mo si Okay lang. Maria Wright. Tandaan mo yon. Oo. Oo, yun ang napunta kay Kulaong ngayon, nag-iisa. Hindi, lumabas yun eh, tapos bumalik din. Ba't ano nangyari sa kanya? Ba't hindi pa rin siya natatauhan? Si Maria Wright? Hindi, sa kanya pa rin. Naniniwala Marcos eh. Yung huling nakausap ko siya, naniniwala Marcos eh. Legit daw talaga. Makawa na lang ako. Lahat wala na, si Maria Wright lang. Si Maria Wright lang natitira sa kanya. Si Maria Wright. Bata pa kasi yun eh. Hindi pa, ewan ko. Ang dami na nagsila. Nasa 70 na rin yun. Hindi bata yun. May edad na rin. Wala na ang ipin eh. Ay, hindi pala. Iba pala yung sinasabi ko. Eh, sino yung nahanap mo?
Sino ba yan? Si Melita. Nakakalimutan ko na yung mga pangalan kasi ng mga Meron Melita pa eh. Melita something. Nakalimutan ko na yung last name niya. Taga California rin yun. Ang malalaking tinira niyan yung mga nasa parting Europe, parting Amerika. Yan yung mga malalaking tinira. Yung sa Europe, konti na lang natitira. Wala na. Dito sa Amerika, yung mga latak na lang nakukuha niya. Wala na yung may mga pera, wala na. Yung mga gusto magpagata lang sa kanya na nagbibigay ng $2. Oh my God. Yung mga matatandang malibog na umaasa sa gata ni Kulaong na nagbibigay ng mga $2, ganyan. Yun na lang Yung natira. isa kababayan pa ni Maite Manong. O, dyan dito sa Hawaii. Yung nagkakalat na PWD daw ako. Pagpupunta ng party, nag-uwi ng isang sakong kanin. Yung kanin girl. Ano yung pansangay? Paano na kakainin lahat yung Maite Manong? Isang salop? Isang sako? Nag-live pa kasi. Pinakita pa niya sa live. Akala ko bulaklak. Yung pala, isang tupot na malaking kanin. Natira. Walang yan. Yan yung kapitbahay ni Karuba dyan sa Canada. Yung si Tekla. Tekla. Ngayon, mahilig magpalipad yun ng $2. Umasa rin sa gatan ni Kulaong yun. Ay, buhay pa ba yung Tol Karumba, natatandaan mo ba ako? Buhay pa yung channel mo? Oo, umaarya pa rin. Yung dati na channel ko, wala na yun. Wala na? Nasunog yun. Sinunog ni Kikay. Tinunog ni Tanginang Kikay na yan. Kilala mo si Kikay? Oo, kilala ko yun. No. Yun, nakikabit ako ng StreamYard niya noon dahil hindi nga ako makapasok sa StreamYard ko. Nung nakikita niyang maganda yung takbo ng YouTube ko, ayun, tinira. Kasi marami rin akong inasar noon eh. Nilagay silang lahat sa ataol. Buti na lang pala, yung sa akin naman, hindi nasunog yung sa akin kasi nakikabit lang ako ng StreamYard kay Ate Kiko-chan. Kilala mo ba yan? Yung nasa Japan? Taga Japan. Yun. Oo, andyan pa rin siya. Kay si Kiko-san, nakikita ko pa rin siya. Buhay pa yung YouTube na, pero yun hindi na kay Kulaong. Kaya ko lang nalaman na nakalaya yan. Gawa nga kay Ate Kiko-chan. Sabi niya, "Ay, Jilan, alam mo ba na nakalaya na si Kulaong?" Sabi ko, "Sino Kulaong?" "Siya na, si Pelem." Sabi ko, "Paano nakalaya yan? Di ba may kasong yun na human trafficking? Di ba walang bilang human trafficking?" Sabi niya, "Hindi, tingnan mo, nandun kasama ni Limor." Ulong-ulong niya si Kikay. Sabi ko sa nakita ko siyang meron siyang yung parang alarm sa paa. Minsan nasa paan, minsan nasa sentro niya. Yun, hindi siya pwedeng lumayo ng malayo. Doon po sa mga nakikinig, yung po mga pinag-uusapan po namin na tao, yung iba po siguro hindi nyo kilala, yun po yung mga kasama po namin, ng kasalukuyan kami po ay hibang na hibang din kay Kulaong. Ngayon po, namin yung mga pangalan, sila po yung mga tao na kasama namin at naka-experience ng aming karanasan. Mga antik kami ni Kulaong, antik. Antik. Ibig sabihin, sikat dito si Kulaong sa TikTok. Kung marami siyang supporter. Pero Dati guys, kukunti na lang daw, sabi nila. Dati ako yung nagsasalita kung ano yung ginagawa ni Kulaong ng mga kalamalian. Ngayon, hindi na, tahimik na ako. Sila na yung nagsasalita ngayon. Yung mga nabiktima. Pinapakinggan ko na lang sila at ngumingiti na lang ako. Yan yung matindi no. Ayaw pa namin maniwala kay Mike Cervera ng mga panahon na yun eh. Lagi kami asartalo kay Mike Cervera kasi sobrang yan si Mike Cervera, mga asar ba? Di ba galit na galit tayo kay Mike Cervera noong araw? Kasi ang mga dali niya kasama natin siya dito. Kasi ang mga dali niya ni Mike Cervera, dadaanin ka sa panaginip eh. Hanggang ngayon, panaginip pa rin.
Hanggang ngayon, panaginip pa rin yung kay Mike. Asartalo ako dyan kay Mike pag dumadali ng video yan eh. At saka si Ken, saka si Takero. Yan, lagi namin kaaway yan sa live ni Ate Lisa Paris. Si Takero. Ako naman, kabalik ko. May kayo mo yung pagkayamoto. Guys, Ang dami papala na po muna ako ha. Oh God, ang dami. Sige, kuya. Sige, kuya. Papala po muna. Mag-ayos na ako ng gamit. Maaga pala ako luluwas. 7:30 ng maga. May tawag. Night, the king. Good po. Basta Madaling araw Ingat, ka ingat. na. Ingat, tol. Sir Cham, basta may live ka, ano mo lang ulit sa akin yung ano mo, ha? The Kings, huwag mong kakalimutan sa live ni Unbreakable. Salamat, brother. Salamat. Mamayang Thank you po gabi. sa inyo lahat. Salamat po. Thank you po, thank you po. Ingat kuya. Ingat. Tol. Paano nga i-up to? Paano nga ano to? Bababaan ka ni Champ ng ano Sige ng po. link para Salamat po. makabalik. Guys lang po akong gamit. Tawagan na lang kita bukas. Ang bilis ng oras, alas 10 na. Ang bilis ng oras. Oh, ngayon may Tol Mighty Manong, paano mati-take down ulit yung TikTok niyan? Ikaw lang ang maraming alam na mag-take down eh. Paano nati-take down? Hindi ko na makita din yan. Ano yan, mas report? Mas report lang? Oh, mas report lang. Basta gagawa kayo ng mga troll account. Huwag kayo magko-comment kasi doon para hindi kayo ma-block. Basta tiyaga lang, makon din yan, madadali din yan. Meron siyang ginagamit. Wala na. May nakita akong may ginagamit siya doon na may kapansanan na babae eh. Parang siya yung parang moderator, parang ganon. Ay, si Nix. Next, wala rin nata yun eh. Matagal ko na nakita eh. Wala na si Nix. Wala na ba? Wala Yung na si tinatawag Nix. ni Daddy. Daddy ang tawag sa kanya eh. Dad. Marami naging kumare at saka mga anak-anakan niya dito sa sa TikTok eh. Kumare. Buti hindi na bumalik sa YouTube yan, Tol Mighty. Eh wala na nanonood eh. Wala na? Kakaunti na eh. Oo, kakaunti na. Wala na maloko sa YouTube kaya hindi na bumalik. Mas madaling mas madaling pera dito sa TikTok kasi sa YouTube. Baka natauhan na rin yung si Nix. Smart Coco. Baka natauhan na rin. Hindi, nag-PPM ako sa batang yun eh. Sumasagot naman eh. Para bang nasama lang dun kasi sa mga followers, sa mga coins. May sariling live na yata yung Sinik. Nagsasarili na yung Sinik. Parang Becky Pati Pie. yung bakla. Si Becky Pie. Kanina, magkakampi na si Becky Pie saka si JBL. Si JBL, minura-mura niya. Yun ang nagturo sa kanya sa TikTok eh. Yung talaga ang... Yung ipapapatay niya sa Isabela. Supot yan. Ano kita. Papakuha kita dyan. Bata ko yung nasa Intel dyan. Sabi ni Kulao. Bata. Kaya nga yung upload ko na video. Meron yung pinagayab. Tag ko doon yung Isabela PNP para makita nila eh. Mga pinagayabang niya na mga pulis doon. Oo nga. May pinagayabang yan ng mga Intel daw, mga bata daw niya yun. Sino ba napanood yun? Sa'yo yata yung Mighty Manong eh. Ikaw yata nag-post nun eh. Nakatag doon sa kanya sa Isabela PNP. Pinagayabang yung mga pulis. Tinag ko doon sa page nila para makita nila. Wala, si Kulaong supot yan, supot. Alam niyo kung bakit? Hindi nga ako sinipot yan sa NBI. Supot yan si Kulaong. Wala yan. Sabi niya, pagdating ko ng airport, ngungud-ngud yung mukha ko sa airport. Nag-live pa nga ako nung nasa airport ako. Wala naman. Tapos NBI. Pumunta ako dun sa NBI. Kumuha pa ako ng NBI clearance ko. Pinadala ko kay Karing pa. Yung bago kong NBI clearance. Isa lang naman hamon sa kanya dun eh. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala, hindi kita pagagalaw dito. Kumuha ka lang ng bago mong NBI. Yun lang. Bibigyan ko pa siya ng pera.
Pag nakakuha siya ng bago niyang NBI, hindi niya ginawa. Wala. Puro nga bayag. Tapos si Mighty Manong hinamon. Anong nangyari, Mighty Manong? Paglapag ko pa nga lang sa Terminal 3, nandun na ako. Nung mayroon akong service, nag-live na ako eh. O sabi ko, sana yung huli sa akin, sana yung manggugudgud ng mukha ko. Nasaan ka na? Wala. Pinuntan ko pa nga yan sa Newport eh. 3 araw ko dun. Wala. Pagkatapos ng 3 araw, siya kasi nag-live. Wala daw akong kwenta na naghahamon sa kanya. Basura daw. Hindi. Alam nyo, nung umuwi ako, naggastusan patuloy ako. Eh di syempre, yung mga, kailangan kong pakainin yung mga pulis. Hindi mo naman pwedeng hindi pakainin yun. Hindi ba? Hinihintay si Kulaong doon kasi padadampot ko talaga yan pagka nagpakita sa akin eh. Yung mga pinag-iabang niyang gunners eh. Sabi ko, dito tayo magpakitaan kung sinong may kasamang gunners. Oh. Kaya akala niyo siguro hindi ako prepared nung pumunta ko dito sa Newport. Kahit na pag-alagala ako doon, nakadistansya lang yung mga kasama ko doon. Oras na may Kulaong na lumapit doon, Mighty Manong, si Madam Unbreakable uuwi yan sa December. Titingnan ko lang kung magpapakita ulit si Kulaong. Dapat Malamang hindi yan, hindi yung papakita. Supot. Di ba pwedeng ihabla ni Unbreakable si Kulaong kasi nagbanta si Kulaong eh. Doon sa video na napanood ko, yung galit na galit. Pwede, yan nga yung isa niya gagawin eh pag uwi niya eh. Pwede yan, pwede. Kukonsult niya sa kanyang lawyer kung anong mas magandang gagawin. Recorded pa naman yon. Nakita ko yun sa video eh, recorded. Ano yata yun sa... Ba nung nasa NBI ako noon, kasi yung bala ng baril ko, yung sa una, naka full metal jacket yon, yung bala ng baril ko. Alam niyo ba ginawa ko lahat doon? Inalis ko yung full metal jacket, ginawa kong hollow point. Pag tumama sa kanya yun, sasabog pa. Ganon. Yun yung nilagay ko. Alin yung leather na jacket na suot mo nung pumunta ka ng NBI? Basta naka full metal jacket yung yung bala ko. Tapos pinalitan ko ng hollow point. Hollow point ang pinalit ko. Special ang bala. Kaya pala. Sasabog pa yun sa loob mo pag pumasok. Ay, paano pala mga Nanay Terry at Mighty Manong Champ, baba na muna Yuli. Sige tol. Nice to see you. Ayan, sorry doon sa mga nasabi ko sa iyo about noon pa, may ilang taon na rin nakaraan. Pasensya na ulit. Matagal na. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pabubuksan yun. Huwag kang mag-alala. Naka-archive yun pero hindi ko pabubuksan. Huwag kang mag-alala. Mark my word, promise. Alam ni Champion, naka-archive lang yun. Karoba. Dapat pala, huwag na tayong kwan. At least nag-sorry na ako ha. Wala na, hindi na ako nakikiano diyan. Wala na akong alam diyan. Paano ba bumaba dito? Bababa na natin. Bakit Thank you sa pag-accept ha. Tahimik na. Manood kayo ng first international PK Battle Philippines versus Bhutan. Kailan ba to? October 27, Sunday, 10 p.m. dito sa Pilipinas. 10 a.m. Eastern Time, 4 p.m. 7 p.m. Nakalimutan ko anong plug to ba to. And 3 p.m. Sino to? Philippines versus at sa November 1 sa account ni Ma'am Unbreakable 9 p.m. Philippine time. Ayun, Brother Champ, yung mga yun hindi pwede paloko-loko sa akin ngayon. Kasi naka-archive lang. Naka-archive lang. Kaso. Hawak mo sa leeg. Hawak mo sa itlog. Alam mo,
Alam mo, matalino yung abogado eh. Matalino talaga eh. Sabi niya, boss, sabi niya, hindi pwedeng ganyan. Sabi niya, nandito lang gawin natin. O, di, napa-archive. Di, okay. Nakalutang. Anytime pwedeng buksan. Yes, anytime. O, kaya huwag ka paloko-loko sa akin itong baga to. Hindi, mabait ako. Akala nyo lang. Salbahe lang ako sa mga taong salbahe katulad ni Kulaong. Oh, as in. Ikaw ba naman na nakipagbarilan kay Santiago eh? Alam mo ba kanina? Hindi si Santiago yon, si Soriano. Soriano. Yung Santiago, Naalala ko si kasi Soriano. naalala ko kasi sa Santiago kasi isa sa mga pag hindi ba anak or pamangkin niya ni yung NBA director umakyat kanina sa akin eh. Umakyat kanina sa akin. Tapos nagkwento siya na one of his parang relatives na mataas daw na tumulong sa pagpapakulong kay kay Kulaong. May Santiago ka ba na yung prosecutor ba ninyo noon is Santiago Apelyedo? Yes, totoo. Oo. Umakyat siya kanina yung kung hindi ako nagkakamali anak niya yan. Nagsalita dito kanina. Salita siya. Okay. Yung pala yun. Usa. Nag-nosebleed nga ako sa kanilang dalawang Captain Eli kanina eh. Naubos yung baong ko sa dalawa na yun. Dalawang Inglesera, pampira na yan. Napalaban ako Kaya itong si Kulaong, wala to, hanggang bunganga lang to. Oh, pag nakita ko yung personal, nako po. Baka maubos yung bala ng magazine ko kasi. Totoo lang. Naman Giniling na siya. Baka giniling na siya pagka napaka-maawain double na action naman pa naman yan. Napaka-maawain. Hindi, walang puwang sa mundo yung mga ganyan tao, walang puwang sa mundo. Wala. Mabait ako sobrang bait kong tao, pero pagka ganyan wala. Dapat hayaan mo na sa kulungan yung walang labasan. Si JC naman, masyado kang brutal JC. Patayin si Kulaong. Kaya nga hindi nagpapakita sa akin yan eh. Oo, totoo. Kaya takot na takot sa akin yan. Kasi yung siraulo na yan. Kasi alam niya mangyayari. Alam niya mangyayari. Ito lang. Talagang nanghingi na daw kanina yan ng Hindi naman niya pwedeng sabihin wala akong baril. Kasi alam mo kung bakit. Siya mismo pinost niya yung aking PTC. Yung permit to carry ko eh. Siya mismo nag-post nun eh. Tapos tinanggal niya rin. Siguro may nag-advise sa kanya na madidimanda ka dyan. Sabay ganun. Ba't naman niya pinost? Anong caption nung pinost niya? Anong caption niya? Ang sabi doon, pinagkakalat ko raw na madali lang daw kumuha ng PTC. Yun. Yung permit to carry. Yun lang na may nakalagay doon. Yun. Asa na kaya yung post na picture niya na bumabaril siya? Yun ang magandang i-post eh. yung nag-shooting siya. Halatang hindi marunong humawak ng baril. Nasa na yung Christine Kulaong? Mga kababayans. Ano tayo? Dito. Kaya grabe yan. Pagka hindi mapapakita yan sa akin. Totoo lang. Oo. Kahit yung mga aso-aso niya, madadamay lahat yun. Yung mga aso-aso niya, pag nagkataon, damay lahat yun. As in. Pangalan lang ang uuwi sa kanila. Mag-unahan na lang kami. Sabi ni Olive Oil, kaya kahit anong bira ni Yulin, hindi kayang magdemanda ni Hindi nga kaya magdemanda niya ni Kulaong kasi anong gagamitin niyang pangalan? Nasa complainant. Norman